Ang title ng isa-share ko sa inyo ay Created for God's Glory. Ano bang kasalanan ni Lucifer? Ano ang kasalanan niya? Ezekiel 28 verse 12. You were the model of perfection, full of wisdom, and exquisite in beauty. Yan si Lucifer, ang pinakamagandang nilikha. Model of perfection. Pero after 5 verses, may nangyari na. Ezekiel 28 verse 17. Your heart was filled with pride because of all your beauty. Your wisdom was corrupted by your love of splendor. Nako, bumagsak na. Sa kagandahan ay bumagsak na sa ego at sa pride. Ang original na kasalanan, ang sabi nila pride pero ito yun Ang original na kasalanan at patuloy na kasalanan na dumadaloy sa mundo ay ang refusal to give the glory to God. Yung refusal na ibigay ang luwalhati na nararapat sa Diyos. Iyon po ang original na kasalanan. Ayaw luwalhati ng Diyos. Ganong the creation was meant to glorify God. Sabi ng Isaiah 43 verse 7, bring all who claim me as their God, for I have made them for my glory. It was I who created them. Yes. Hindi na nakikita ng mga nilikha kung bakit siya nilikha. The creation decided not to give God the glory He deserves, starting with Lucifer. Lucifer was the anointed cherub, possibly leading the angels in worship to God. But he left the reason why he was created and decided to lift himself up above the purpose of his creation. Iniwan na niya ang reason kung ba't siya nilalang. At nagpasya na lang na siya na ang sarili niyang kanyang itaas. Ito po yung famous I, my, mine. Basahin ko sa inyo Isaiah 14 verse 13. For you said to yourself, I will ascend to heaven and set my throne above God's stars. I will preside on the mountain of the gods far away in the north. Verse 14, I will climb to the highest heavens and be like the Most High. Anong gusto ni Lucifer? To be like the Most High. Mag-ingat nga tayo kapag malimit na ang banggit natin ng ako, akin, amen, I, me, my, mine. Pag kayo nakikipagkwentuhan, ay inyong i-check ang inyong sarili Pag marami na yung ako, ay siya. Merong original na nagsimula niyan. Pag nakikipag-usap kayo sa iba, be interested on the other person. Siya, ikaw, kayo, hindi yung ako. Are you there? Ang gusto ni Lucifer to be like the Most High. Gusto na rin kanyahin ang glory ni God. And actually, ito rin ang temptation ni Lucifer kina Adam and Eve. Genesis 3 verse 5. For God knows that when you eat from it, your eyes will be open and you will be like God. The same temptation ang ginabit niya kay Adan at kay Eva. Ika'y makakatulad ng Diyos. The same thing na kinabagsakan ni Lucifer. Na sa halip ibigay ang glory kay God, ang gusto ay sila na ang luwalhatiin. To be like God. Actually, this is the spirit that runs in this fallen world. This world does not want to acknowledge God. Pero may mapapansin ka kay Lucifer. Ito yung ko pa napapansin Hindi sinabi ni Lucifer na gusto niyang taasan ang Diyos. Ang sabi lang niya, gusto niyang tuladin ang the Most High. Noong tinukso ni Lucifer si Adan at si Eva, ang sinabi lang din niya ay, you will be like God. Hindi niya sinabing matataasan mo ang Diyos. Bakit?
Kahit si Lucifer ay alam na there is no one that can be higher than God. Kahit si Lucifer ay alam niya na si God ang the absolute most high. Hindi kayang abutin ng kanyang imagination ang maging lampas sa Diyos. Ang kaya lang niyang isipin ay ang nakita niya, to be like God. Ito lang ang nagpapatunay na talaga napakataas ng Diyos. Wala nang pwedeng tumaas sa Kanya. And the sin of the creation was to attack God's glory. Yan ang kasalanan ng buong nilikha. Laging nalang inaatake ang kaluwalhatian ng Diyos. Alisin kung hindi man agawan ng luwalhati ang Diyos. This is the heart of Satan. Kahit sinipa na siya sa langit at nakita siya ni Jesus, papuntang earth, ganon pa rin ang atake ni Satanas hanggang ngayon. Alisan ng glory si God. Kaya kanina nung tayo naawit ng and the ground began to shake. The stone was... Okay. Ako kayo napapangiti. Okay. Bakit? Gustong alisan ng glory si God. Gustong alisan ng glory si Jesus. Hindi naman niya mapatay. The ground began to shake. Kaya pagka halimbawa may nangyayari sa buhay ninyo na ang pakiramdam ninyo, yung kaaway ay para bagang nangungulit, ay tawanan na lang ninyo. Bakit maya-maya pa? The ground began to shake. The stone was rolled away. Be overcome. Yan po talaga eh. Ang binigay lang ni Lord na gift sa akin ay mag-preach. Yung kumanta, hinayaan na sa iba. At least, alam ko ang calling ko at alam ko ang hindi ko calling. Ay, yung iba, hindi nila alam ang hindi nila calling eh. Okay. Pero kahit hindi ako singer, ako ay worshiper. Magkaiba yun. Okay. Gustong kuhanan ng glory ni Satanas ang Diyos, pati na ang buong nilalang, na kailanman hindi papayagan ng Diyos. Isaiah 42 verse 8, I am the Lord, that is my name, and my glory I will not give to another, nor my praise to carved images. Hinikayat ni Satan ang mga tao, look what happened, na gumawa ng idols. Mga ribulto, mga imaheng pananalanginan at sasambahin. Kaya pumili ang Diyos ng isang bayan na muling magbibigay ng glory sa Kanya. Ang pangalan nito ay Israel. Kala ko sasabihin niyo Rosario eh. Ang bayang pinili ng Diyos. At anong utos ng Diyos sa kanila? Anong unang utos? Doon sa 10 utos ha? Para malaman lang ninyo kung ano talaga ang inaatake ni Satanas at anong gustong ibalik ng Diyos. Exodus 20 verse 3, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Unang utos, yun agad. Ba't kaya hindi respect your parents? Bakit ito? Kasi ito ang unang atake ni Satanas. Ito talaga yung original. Gustong nakawan ng glory si Lord. Verse 4, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas, nasa lupa sa ibaba, o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Sabi ko, ba't ka naman inisa-isa pa? Ang ibig lang sabihin noon, huwag kang gagawa ng anumang image ng anumang nilikha. Exodus 20 verse 5. Huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. May nagtatanong po, Pastor, serious siya eh. May donuts po ngayon. Hindi niyo alam yung donuts? Ay, baka wala kayo nung ano yun. Nilikha ang tao upang magbigay ng glory sa Diyos. Ang tao may need to worship.
Alam ito ni Lucifer, kaya pinasamba niya ang tao kahit kaninong nilikha. Huwag lang sa Diyos. Sige, samba kayo. Nasa DNA ninyo yan. Nilalang kayo para sumamba at magbigay ng kaluwalhatian. Sige, samba kayo. Huwag lang sa Diyos. Gawa kayo. Gawa kayo ng mga images. Gawa kayo ng rebulto. O kaya simulan ninyo sa araw, sa buwan, sa bituin. Sambahin ninyo ang puno, ang hayop. O sige, bibigyan ko pa kayo. Yung mga tao, sambahin mo na rin. Gumawa kayo ng image niyan. Gumawa kayo ng rebulto niyan. At anong ibig sabihin ni Lucifer? The weaker na sinasamba ninyo, the better. Para dagdag insulto sa Diyos. Si Lucifer na gustong nakawin ng glory ni Lord, ay alam na tayo'y nilalang para luwalhatiin siya, kapareho niya, pero siya nag-decide ayaw niyang bigay ang glory kay God. Kaya nilinlang niya si Adan at si Eva, at ang mga tao na ang luwalhatiin ay anuman, wag lang ang Diyos. Maaaring sabihin mo, ako pastor, wala na akong idol, wala na akong mga rebulto. Okay. Pero alam mo gang ang mga Diyos-Diyosan ay nababago. Iba't iba. Kung wala ka ng rebulto, wala ka ng Diyos-Diyosan, magdadala si Lucifer ng iba naman. Because we are created to worship, ang dali nating sumamba. May ipapakita ko sa inyong reels. Nagpapakita lang na ako'y walang kahilig-hilig mag-Facebook. Tingnan ninyo. Kita ninyo kung paano nililinlang ang mga tao? Pasasambahin, wag lamang sa Diyos. Ano yung ginagawa ngayon? Ay, napakataas na pagsamba noon. Hindi ko pa kayo nakikitang nagkakagayon dito. Hindi ko pa nakikita. Wala pa akong nakikitang lumukso, pumunta din dumahib. At nag-iiyak, nagwawala. Wala pa. Napakataas na pagsamba noon. Anong ginawa? Ay di kay, gumayan lamang. Tapos nagpasindi ng sparkler ang red sounds. Yun lang nagwala na. Red sounds, red sounds. Tapos, nag-alis silang ng shades. Nung rin napanood ko, Lord, patawad, patawad, patawad. Ako hingi ng tawad Dahil hindi alam ng taong nilalang siya para. By the way, kayo ngayon wag fans ha, wag kayong fans. Alsin ninyo sa inyong sistema ang pagiging fans. Wag kayong pag may nakikita kayong artista, akala ninyo iiwan na ninyong inyong asawa magpa-picture lang. Ay kausap yung asawa, biglang nawala Yung pa rin nagsiselfie na. Talagang nangyari yon. May kasama kami. Sino nga gamama yung kasama nating artista sa Nubali? Si Marco, yung galing Italy, yung sa PBB yata. Kilala niya yan? Hindi Marco Season. Kitang-kitang mga edad mga Marco Season pang alam. Ay, biro mo Galo. Ayan. Kung hindi ninyo alam, i-google na lang ninyo. Kami magkakasama. Hindi ko malaman kung mag-boyfriend o mag-asawa yung takbon-takboy. Iniwan yung kanyang boyfriend at nagpa-picture kay Marco. Sabi ko kay naman na itong mga ito, J1 Rosario, huwag kayong fans ha. Pag may darating na artista dito, pigilan nyo inyong sarili. Kung gusto nyo magpa-picture, sa akin na lang.
Ano ibig ko sabihin? Alam mo doon nagsisimula eh. Hindi ko naman kayo, hindi ko naman sinasabi huwag kayong humanga. Ibig ko lang sabihin, i-ready naman, ihanda ninyo yung paghanga sa karapat-dapat hangaan. Kasi just a matter of time, kapareho na kayo ng mga yaong. Maaari ngayon pakilig-kilig lang. Maya-maya, nagsisisigaw na rin kayo. Bakit? Nilalang kayo para sumambay. Talagang sasamba kayo. Pag hindi nyo nakilala ang Diyos na buhay, kayo'y sasamba sa iba. Ang iba't ibang sasambahin. Meron na mga sinasamba ang kanilang boyfriend, girlfriend, asawa. Kaya naman may mga kanta Sinasamba kita, higit sa iyong akalang. Uy, hindi kumakanta na secular songs ang worship team. Iniibig lang kita, yan ang problema Kaya maraming problema sa mundong ito, yung inyong mga asawa, mga boyfriend, ay sinasamba nyo. Ang inyong mga girlfriend, sinasamba nyo. Hindi naman dapat sambahin yan. Paano ka nalalaman kapag samba na at kapag ganito, kapag ang binibigay mong atensyon diyan ay lampas na kaysa binibigay mo sa Diyos. Ba't hindi siya nag-chat-chat? Ba't di siya nag-chat? Baka meron ng iba. Ayun pala na may, nasa CR lang, ikay naman na. Pag ikay sobra na at alam mong sobra ka na, ay ikaw pigilan mo ang sarili mo at sabihin mo, Lord, patawad. Ang aking pagsambay, ilalaan ko lang sa iyo. Tingnan ninyo ang sabi ng Romans 1:22 dahil sinabi ng Bible kung anong naging resulta nung ang mga taong ay hindi na nagbibigay ng luwalhati sa Diyos. Ano ang naging resulta? Romans 1:22. Nagmamarunong sila pero lumilitaw na sila'y mga mangmang. Verse 23, sapagkat ipinagpalit nilang dakila at walang kamatayang Diyos sa mga Diyos-Diyos ang anyong tao na may kamatayan. Basta namamatay, huwag niyong sasambahin. Mga ibon, mga hayop na may 4 na paa, mga hayop na nagsisigapang. At alam mo, ang iba pang kasalanang nakikita natin sa mundo ay nag-ugat lang sa hindi pagbibigay ng glory kay God. Romans 1:24. Kaya hinayaan na lang sila ng Diyos sa maruruming hangarin ng kanilang puso. Maruruming hangarin ng puso, hinayaan. Hanggang sa gumawa sila ng kahalayan at kahiyahiyang mga bagay sa isa't isa. Ano yun? Ano yung hinayaan na lang sila sa maruruming hangarin ng kanilang puso? Verse 26. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos. This is the problem. Ayaw kilalanin ng Diyos. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan na lang sila ng Diyos na gawin ang kanilang malalaswang pagnanasa. Ipinagpalit ng mga babae ang natural na pakikipagrelasyon nila sa lalaki sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon sa kapwa babae. Verse 27, ganun din ang mga lalaki, tinalikuran nilang natural na pakikipagrelasyon sa babae at sa halip ay pinagnasaan ng kapwa lalaki. Kahiya-hiya ang ginagawa nila sa isa't isa. Dahil dito, pinarusahan sila ng Diyos ng nararapat sa kanila. Verse 28. At dahil sa ayaw talaga nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan niya sila sa kanilang kaisipang hindi makapili ng tama. Kaya ginagawa nila ang mga bagay na hindi nararapat. Hanggat ayaw kilalanin ng Diyos, hindi talaga makakapili ng tama. Kahit obvious na ang katotohanan, pipiliin pa rin ang mali. Hindi nila ma-define what a woman is. Woman is the creation with womb. And they're so good in giving excuse sa kanilang lifestyle. 2 sexes with multiple genders. Deception na ginagawa na sa buong mundo. There was a church, a Filipino church, na noong pandemic ay nagturo sa Zoom nito.
Next day, nagrarally ng LGBT sa harap ng church. At pine-pressure ang pastor to apologize. Nung una, naninindigan ng pastor of what was written in the Bible. Pero dahil sa tindi ng pressure, humingi na rin ng sorry. Genders na dinidefine nila ayon sa desires nila. Genders na dinidefine ayon sa desires nila. Si Ina, nasan ka si Ina? Ayan na, si Ina galing sa Tennessee nga. Tama. Sa Tennessee, katindi na daw doon. Bata pa, ay pwede nang mamili kung ano ang gender. At kapag pinigilan ng magulang, ay ihahabla ng school ang magulang at ipakukulong. Oh, I love LGBT. I love LGBT. I welcome you. I love you. And I love you. That's why I'm saying this. Again, I ask this. Kung mahilig ka sa sashimi, ikaw ba'y Hapon? Hindi. Kung mahilig ka sa pasta, mahilig ka sa pasta, does it make you an Italian? Okay. Kung mahilig ka sa siopaw, does it make you Chinese? Kung meron kang dinidesire, yun bang identity mo? No. Your identity is this. You are the son and daughter of God, and it is at ang ikaw ay nilalang para luwalhatiin ang Diyos. That is your identity. Hindi nila alam na kaya kung ano-ano na ang desires na nararanasan ng tao, iba't iba ng desires. Kapag hindi pa sure, ang gusto nilang ipatawag ay it. They. Ang tawag nila kay God ay they, hindi He. If you want to be a cat, at sinabi mo sa kaklase mo, meow, at tinawanan mo ang kaklase mo at hindi ka sumagot ng meow din, you are hurting his feelings or her feelings, at pwede ka na niyang ihabla, ireklamo, sapagkat you are ruining his mental health. Do you know kung saan papunta ang kultura natin? Ay tayong Pilipino ay napakamanggagaya natin? At least dito, siguro kung mag-preach ako, walang magrarally pa, wala pa. Pero sa Western nation, matitinding na to. Hindi nila alam na kaya kung ano-ano ng desires na nararanasan ng tao, ay resulta ito ng kanilang refusal to give glory to God. Ayaw kilalanin ng Diyos. Hinayaan na lang sila ng Diyos sa maruruming hangarin ng kanilang puso. Ay ayaw mo rin lang kilalanin ako. Sabi ng Diyos, ay di hahayaan na kita sa gusto mo. Now we know ang punot dulo ng same-sex affection. It is because of man's refusal to give glory to God. At dahil alam na natin ang dahilan, alam na rin natin kung paano ito masusolusyonan. Pati ang lahat na kasalanang matindi ang kapit sa atin. Mga addiction, drug addiction, alcohol addiction, nicotine addiction, pornography, bondages, strongholds. Alam na natin kung paano masolusyonan dahil alam natin ang punot dulo nito. Ano yon? Ayaw kilalanin ng Diyos. Kapag dumating ka na sa puntos na kinikilala mo na ang Diyos, pwede mo na itong banggain. Sapagkat lahat ng mga desires na ito ay nagbuhat sa hindi pagkilala sa Diyos o hindi pagluwalhati sa Diyos. Alam mo nung nagpapakilala ang Diyos sa Israelita sa Mount Sinai, first time narinig ng Israelita ang boses ng Diyos. Nakita nila na may mga usok, may apoy, at may kulog sa Mount Sinai. Ayaw nang makipag-usap ng Israelita at sabi, Moses, ikaw na lang makipag-usap, sabihin mo sa amin kung ano sinabi ng Diyos.
Gusto ng Diyos magpakilala sa atin as a powerful God. Pero anong sabi? Exodus 20:20, Moses said to the people, "Do not be afraid. God has come to test you so that the fear of God will be with you to keep you from sinning." Huwag kang matakot. Sadyang pinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa iyo bilang makapangyarihang Diyos. At ano ang purpose? Para mapigilan kang magkasala. Bakit? Para kilalanin mo siyang makapangyarihang Diyos. That is the problem, my friend. Kaya marami na iba't ibang kasalanang nagaganap. It's the refusal to give glory to God. Refusal to acknowledge Him as God. Ibigay sa Diyos ang ayaw ibigay ni Satan sa kanya. Lucifer became Satan. And Satan decided to glorify himself. Kaya naman napatapot sinipa. Now, we, the church, we who were created for His glory, must give glory to God, who alone deserves it. I always testify, Tony. Ako'y pumunta sa Canada, pumunta ako sa Amerika, tinetestify ko si Tony. And just to refresh you, I want to show you his picture before. This is Tony. T-O-N-I. But after Tony has decided to acknowledge God, as the powerful, most high God, and after Tony have said that I am created to give Him glory, he decided to give glory to God through the identity that the Lord has given him. This is Tony now. Okay. Ang matindi sa mga ganitong testimony, it does not only destroy the argument of LGBT, that I was born this way, but it also directs them to the way out. There is a way out. My LGBT friends, mayroong paraan para makaalis. Somebody said, "No, you don't know us. I tried so hard. I endured abuse, shame, embarrassment, even physical hurt. I endured it. This is not a desire only. It is who I am. I was born like this." At maraming tao ay nadadala ng sentiment at ng emotion, nahahabag na awa, pero makikita mo na agad sa kanyang sinabi kung ano ang reason kung bakit. I tried everything to change, sabi niya. I tried everything to change. It is the reason kung bakit hindi magtagumpay. He tried. He was the one who tried. No. Don't try to change. Just start giving glory to God. Just start acknowledging God. Just start saying, "Lord, you are the most high God. You are the truth. You are the way. You are the light." Start acknowledging God. Dahil kung hindi, hahayaan ka na ni Lord sa lahat mong mga desires at hindi mo makikita ang tama. We were made to give glory to God, which is the opposite of what we want to do and to be. The mindset that prevails now is I, me, my, mine. My right, my choice, my happiness, my preference, my. And if God will not accept me as I am, then I don't like Him to be my God. Ang taas natin. Nagsimula lang ito
with our refusal to acknowledge God. Dahil lang sa ayaw kilalanin ng Diyos, dahil ayaw luwalhati ng Diyos, inalipin na ang mga tao ng iba pang evil desires. As what I've told you, ang original sin is the refusal to give glory to God. Lahat ng kasalanan nakikita natin, resulta ng hindi pagbibigay ng luwalhati sa Diyos. I will continue reading. Romans 1:29. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan. Alipin, bandages, strongholds, hindi makalaya. Kalikuan, kasakiman, masasamang hangarin. Sila'y mainggitin. Kapag lumalabas ang inggit, it is the flesh. Labanan mo yon. Because it is illogical. Kahit may dumating ditong mas na magandang babae, hindi ka pumangit. Yan pa rin ang itsura mo. Huwag kang may inggit sa kanya. Wala siyang ginawa laban sa iyo. Are you there? Kung may dumating ditong magandang sasakyan, hindi pumangit ang sasakyan mo. Yun pa rin. Hindi na bago. Tumingin ka lang sa kanya. May lumalabas lang inggit. Alam mo kung bakit? Those are desires. Maruruming hangarin ng puso. Hindi masaya kung anong ibinigay ng Diyos. Are you there? Sila'y mamamatay tao. Of course, alam natin na kapag ikaw ay nagtanim ng masasamang, kung ikaw ay may galit, may hinanakit, may tampo, ikaw ay namumuhi, anong sabi ng Bible? Kapareho na rin ito ng pagiging murderer. So, please, baka naman ikaw ay may kinamumuhian pa ha? Yung talagang ikigigil na gigil pag nakikita mo'y namumula ka. Yan ay laman na ayaw magbigay ng luwalhati sa Diyos. Mapanggulo, mandaraya, o mangi-scam. At lagi nag-iisip ng masama sa kanilang kapwa, sila'y mga marites. Alam mo ba kung bakit hindi makakapasok ang mga chismoso, chismosa sa langit? Tingnan ninyo ha. Pupunta sa langit, bagong pasok, nakita yung anghel. Narito ka, kumari ka. Chismis agad eh. Verse 30, mapanirang puri. Mag-decide ka ngayon, hindi ka magsasalita ng negative sa iba. Mag-decide ka na. Kapag gustong-gusto mo na, yung gustong-gusto mo na, pigilan mo sarili mo. Are you there? Are you there? Napupuot sila sa Diyos, mga walang galang at mapagmataas. Naghahanap sila ng magagawang masama, suwail sa mga magulang nila. Praise God, last Sunday yung mga parents, ang mga parents na marami nagiyakan eh. Dahil ang kanilang mga anak ay bumait na. Verse 31, sila'y mga hangal, mga traidor, mga walang awa. Alam nila ang utos ng Diyos na dapat parusahan ng kamatayan ng mga taong gumagawa ng mga kasalanan ito. Pero patuloy pa rin silang gumagawa nito at natutuwa pa sila na ginagawa rin ito ng iba. Wag naman kayong matuwa pag may nakikita kayong mga kamalian at kasalanan. Wag naman ninyong tawanan. Na parang tuwang-tuwa kayo kapag may naglalakad na lasing. Ay, tingnan mo, ay, suray, ay, nakakaawa. Hindi tayo masaya sa gano'n. To give God the glory is the purpose why we are here. At gustong ibalik ng Diyos ang nilikha sa purpose na ito. Let us be glory-minded. Let us aim, target, to give the glory that God truly deserves. The glory that Lucifer and the creation tries to take away from God. Alam ka ninyo, ang mga anak ng Diyos, ang ine-expect ng Diyos na magbibigay ng luwalhati sa Kanya. Kung paano ang Israel ay hinirang ng Diyos, ang bansang Kanyang hinirang para luwalhatiin siya at nagsimula sa pag-aalis ng mga idols, imahen, rebulto, tayo na church, the body of Christ,
are expected to give the highest glory to God. Hindi yan may expect doon sa hindi kilala ang Diyos o hindi kinikilala ang Diyos. Pero tayo na kinikilala natin ang Diyos, we are expected to give glory to God. Sabi ni Thomas Watson, it is one thing to advance God's glory, another thing to aim at it. God must be the ultimate end of all actions. At ngayon, because we are targeting to glorify God, hindi lang tayo suntok sa hangin, ha? Kailangan, tinatarget natin, ini-aim natin yon. Glory-minded tayo. Dahil tayong inaasahan magbigay ng luwalhati sa Diyos, mataas na luwalhati. So, I believe ito yung may mga part 2, part 3. Pero sa ngayon, we will concentrate on one activity na talagang ina-associate sa pagbibigay ng glory kay Lord. And this is called worship. Worship is a way of bringing people to their purpose of giving glory to God. Sabi ng Psalms 29 verse 2, ascribe to the Lord the glory due His name. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Ascribe to the Lord. Tinignan ko ang ibig sabihin ng ascribe, talagang i-credit mo sa Kanya. Ascribe to the Lord the glory. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Kapag sumasamba tayo sa Diyos, sumasabay tayo sa mga anghel sa langit, sa pag-awit sa Diyos. Ang mga anghel sumasamba sa Diyos sa langit. Sa lupa, tayo ang kaduet ng mga anghel. Darating ang araw, makikita natin ang mga anghel na sumasamba sa Diyos, kasabay natin in one great voice, worshiping the Son that was slain. Kasama natin ang mga anghel, sinasamba natin ang ating Diyos. One day it will happen. Many good things happen when we worship. Napakaraming testimonies when the congregation starts to worship God. Sa activation, after the word, di ba tayo may activation? Ang daming patotoo. Bakit? Kasi maraming problema natin ay ang dahilan ay hindi natin ibinibigay ang glory kay God. Anything that is not used for its purpose will break. Ikaw kayo may cellphone, Atoy. Parinig ka. Dali mo cellphone mo. Makiat ka din eh. Kasi tuwing ako'y pupunta sa ibang church, sa ibang bansa, tinatanong sa akin, sino po si Atoy? Hindi ko po alam na lagi kita pong nababanggit pala. Umarap ka nga sa camera. Ito si Atoy. Isa pang natatanong, sino daw si Jolimer? Si Jolie. Parinig ko nga, ipapakita na kita at nang hindi na kumatanong pag ako'y napunta doon. At minsan natatanong din si Bonnie. Bonnie, parinig ka nga. Ito yung aking mga life group ko ito eh. Bilsan-bilsan na, mauubos ang oras ko bago makalakad naman eh. Ito naman si Jolie. At ito, si Bonnie. Ito, yan. Si Atoy, si Jolie, si Bonnie. Sila ang tinatanong niyo. Kaya pwede na kayong umupo. Sandali, hindi pa ikaw tapos. Mas malimit kayo itanong eh. Okay. Pero na yung cellphone. Ano kang tawag dito cellphone itong nahati? Cellphone na ba? Maganda no. Opa. Sino walang cellphone? Ano ang purpose nito? Anong purpose? Anong layunin? Ba't ito nila ginawa? For the? Okay. For communication. Hindi yun na sinabi. Para daw sa pakikipag-usap. Okay? Ano kaya, Atoy? Gawin ko itong sangkalan. Ako
Ako ginawang ninong, ay may nagpadala ng karne, ay akin lang ang puputol-putulin, ari ang sasangkalan ko. Ano sa palagay mo? Hindi maganda. Ano mangyayari din eh? Masisira. Siya, sige. Parang ano kayo baka punta sa Tagaytay? Maraming volcanic ash doon, ano? Magawa kaya doon pang ano? Yung pang ganyan, ano? Pang ano sa volcanic ash? Okay lang? Hindi rin, papasok. Okay. Ano kaya magawa dito? Alam ko na. Sister Bebe, di kayo nagluluto, ano? Ay palagay ko, wala ka doon pag yung mainit na. Ari ang di na mo ipatong. Ay di para yung mga mainit, ano? Ano sa palagay mo mangyayari dito? Bakit? Kasi mahal. Oh, iyon na. Okay. Anything that will not be used for its purpose will break. Pag ginamit mong cellphone nang hindi ayon sa kanyang purpose, siya'y masisira. Pag ginamit mo ang katawan mo nang hindi ayon sa pagkalalangdi at pagka-design at pagkalikadian ng Diyos, yan ay masisira. Kaya maraming problema sa atin kasi hindi natin hinahayaan ang ating katawang luwalhatin at purihin ng Diyos. Tingnan ninyo, nung kayo babagong dating dito, tingnan ninyo, tayo na awit. The ground began to shake. The door. Di pareho naman yun. The stone was rolled away. Anong ginagawa nyo nung kayo babagong dating? Nakita ninyong nakagayo ng ibang. Anong ginagawa niya? Perfect love. Yan ang kamay niyo. Yan. Nung kayo babagong dating, doon kayo naupo sa kasulok-sulukan. Ayaw ninyo kayong makita. Next Sunday, bago na ang kanta. Bigyan niyo isang kanta. Worship team. Sa tagal naman. Okay. Sige, yun na lang ulit. This perfect love could not be overcome. Now that where is your sting. Second Sunday. Nakagaya ka na. Parang nanunumpa ka ng lupang hinirang. Hindi. Ano nga yan pag ano? Panatang makabayan. Munti ko nang malimutan eh. Tama. I surrendered you. Third Sunday. Yun na uli ang kanta. Hindi nag-practice ang worship team eh. Lagi nang iyon. Forever. Greg. Glorified. Uy, nataas na ang kamay. Ganyan na. Anong ibig sabihin? Ang inyong katawan, for a very long time, ay hindi sumasamba sa Diyos. Kailangan pang turuan. Pigil na pigil, hiyang-hiya. Pero noong matagal na, nung malaya na, alam na ninyo kung bakit nilalang ang mga kamay na ito. Alam na ninyo, wala nang problema. The ground begin. What is my point here? Kapag matagal na yung katawang iyan ay hindi nagagawa ang pagkaalalangdiyan, ang mga cells niyan, ang tissue niyan, ang muscle niyan, ang bones niyan, ay maaaring out of order. Kasi ginagamit, hindi ayon sa purpose nito. Now, kapag yan nagsimulang sumamba, nagsimulang umawit, nag-aayos yan. Ang sabi ng iba, hindi ko malaman, may naramdaman na kung itong mga aking balahibo ay hindi ko naramdaman may mainit na pumasok sa katawan ko. Yung iba naman, hindi ko na naman nangyari, ako'y nagkikisay. Inaayos ka. Ano ibig sabihin? Inaayos yung katawang iyan na for a very long time ay hindi in-acknowledge at ni-recognize ang Diyos. Kung gusto mong gumaling, pati ang iyong abdo, yung iyong kidney, pasambahin mo sa Diyos. And everything that is in me, praise the Lord. Kung may nararamdaman ka sa katawan, yun ang pasambahin mo. Masakit ang likod, pasambahin mo. Likod, sambay ka.
Bakit? Kasi yung mga cells, yan nare-renew eh. Ayon sa aking masusing pag-aaral, yan pala nababago. Nababago. Kaya pag nagsimula kang sumamba, ang sunod na mga cells na lalabas diyan, mananamba na. Maayos na yon, maayos na. Pati katawan mo na ayos. It is the reason kung bakit so many good things are happening while you are worshiping your King. God is a God of order. Pati yung pumasok dito na may mga mental health issues. Mamaya ang sabi niya, ba't ang gaan-gaan ang pakiramdam ko? Bakit umayos ng pakiramdam ko? Kasi ginamit mo na ang isip mo na for a very long time ay nakapokus sa... Sige, papalapakin muna si Lord. Ginamit mo na ang isip mo na for a very long time ay nakakonsentrate sa iyo, sa akin. This I found out. Marami sa mental issues ay focus sa sarili. When we worship God, na-amplify ang kalakihan, kagandahan at kapangyarihan ng Diyos. Nawawala ang focus sa sarili. Umaayos ang mental health. Umaayos ang lahat na walang kaayusan. Pag ikaw ay sumasamba, wala ka namang hinihingi. Gusto mo lang sambahin, pero napapansin mo, ang daming pagpapalang dumadaloy. Kasi yung walang kaayusan, umaayos. Pati relationships, pati finances. Worship is putting God in His proper place. He is God and is worthy to be praised. Revelations 4:11, worthy are you, Lord, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they existed and were created. Sabi ko kay Melody, ako'y ano na sa mga tao, hindi ko malaman ng aking feeling, nahangang negatively. Sabi ko, ano kang tataas ng tao? Akala mo kung sino? Ay mga nilalang lang naman. Mga nilikha lang naman. Anong ibig sabihin? Dati wala, pero nilalang. Ay bakit kataas-taas natin? Bakit ayaw natin kilalanin ng Diyos? Bakit ayaw natin i-recognize ang lumalang sa atin? Who are we? Sumasamba tayo for one reason alone. Ano yon? Dahil karapat-dapat siyang sambahin. Anong ibig sabihin noon? Anumang mood mo, anumang situation mo, di mo man alam ang mangyayari bukas. May kinakaharap ka man kung ano, di mo pa man nakikita ang pagkilos ng Diyos, di mo pa man tinatanggap ang hinihingi mo, duda ka man sa sitwasyon mo, marami ka mang iniisip, pupurihin mo pa rin ang Diyos dahil karapat-dapat siyang purihin at sambahin. Bumababa ang takala ng bigas, tumataas ang utang sa tindahan, magtitwisyo na wala pa. Si Jowa hindi tumatawag. Ano mang sitwasyon mo, hindi naaapektuhan na ang Diyos ay karapat-dapat pa rin purihin. And you know what? Worship means worship. Ibig sabihin, pagbibigay ng halaga. Sapagkat ang karangalan ay laging ibinibigay. Bakit ka nangungupo? Halimbawa, dumating si Mayor. Mayor, dito po kayo umupo. Mayor po, upo po kayo dito po. Ba't ka nangungupo kay Mayor? Nagbibigay ka ng? Ang karangalan laging ibinibigay. Kapag hindi mo ibinibigay ang karangalan, then wala siyang karangalan. Ang karangalan ibinibigay sa Diyos dahil karapat-dapat siyang tumanggap noon.
And ang pagsambay, pagbibigay ng karangalan sa Diyos. We all know that God inhabits the praise of His people. Kaya yung pinararangalan, He tends to stay longer sa lugar na tumatanggap siya ng karangalan. Alam mo ba kung bakit nararamdaman mong presensya ng Diyos? Dahil pinararangalan siya dito at pag pinararangalan siya, gusto niyang tumigil ng matagal. Kayo kaya, pumunta kayo sa isang bahay, first time kayong pumunta. At tapos yung may-ari na hindi ka kinakausap. Tinitingnan mo kung saan ka uupo, di ka pinauupo. Naghahayi na, di ka pinapakain. Anong mararamdaman mo? Gusto mo nang umalis, ano? Ako'y paparinin na. Oh, ba't ka alis na? Marami pa akong gagawin. Ay, huwag ka na matwala. Bakit? Kasi walang karangalan ikaw doon. Di ka pinaparangalan. Gusto mong umalis. Ang Diyos, kapag pinaparangalan mo sa buhay mo, He tends to stay. Ang presence niya nandoon. Worship is the only thing we can give God that we did not receive first. Sino dito ang nagmamahal? Alam mo ba kung ba't ka nagmamahal? Kasi ang sabi ng Bible, una kang minahal ng Diyos. Ang pagmamahal mo, hiram lang. May pinagkunan ka. Huwag mo sasabihin, hindi. Inborn ito. Talagang pagkaanak ko'y mahal na kita. Ang galing mo mambola. Minahal ka ng Diyos, kaya natuto ka magmahal. Kaya the more nakikilala mo ang Diyos, the more natututo mo kung paano magmahal katulad ng Diyos. Unconditional love. Ba't ka nagbibigay? Halimbawa, ikaw ay nagdala ng tithes mo. Ba't mo nadala? Kasi in the first place, binigyan ka na ni Lord, kaya meron kang pang tithes. Okay? Sa worship, ito lamang ang bagay na ibibigay mo sa Diyos na hindi unang binigay sa'yo. Hindi ka sasambahin ng Diyos. Ikaw lang ang sasamba sa Diyos. The only activity that will come from you. At hindi ka pinipilit ng Diyos. Gusto ng Diyos yan ay manggaling sa iyo nang galing sa puso mo. Because ang gusto niya ay tunay na pagsamba. Sa darating ang araw, nasasamba kayo sa espiritu at katotohanan. Hindi pinipilit, hindi sa ulado. Walang nagsasabing, taas mo kamay mo! Walang nagsasabing, ipalakpak mo! No. Ikaw yon. With freedom, you will worship God. Are you there? Sa ating pagsamba, remember, hindi tayo ang sikat. Walang nakitang Diyos sa atin para naisin niya ang pagsamba natin. Alam ng Diyos kung sino tayo. Hindi nakakita ang Diyos ng magandang deal nung iniligtas niya tayo. Hindi, tubo ako. Hindi. Psalms 103 verse 14 says, He knows our frame. He is mindful that we are but dust. Walang kinita ang Diyos nung ikaw ay iniligtas. Walang nakita ang Diyos na matinding anumang katangian sa iyo para piliin ka. Pero sa kadahilan ng siya lang ang nakakabatid, ninais ng Diyos ang iyo at ang aking pagsamba. How very kind of Him to accept this from someone like us. Sino ba naman tayo para sambahin ng Diyos? Pero, ginusto ng Diyos natanggapin ang pagsamba natin. Alam mo, lagi kong sinasabi ito kasi buhay sa akin Ano yon? Kawawa ang tao. Kinawawa ng tao ang kanyang sarili dahil sa kababaan ng kanyang sinasamba. Mga rebulto, ang kalahati ikahoy, ang kalahati ay uukitan. Kinawawa ng tao ang kanyang sarili. Kapareho lang niyang nilikha. Imahin pa nga ng mga kapareho niyang nilikha, hindi mataas, hindi makapangyarihan, hindi karapat-dapat.
Kinawawa ng tao kanyang sarili. Salamat at ibinigay ng Diyos ang sarili niya sa atin para ating sambahin. Salamat at may mataas na Diyos tayong sinasamba. Sapagkat sa pagsamba natin sa Kanya, itinaas ng Diyos ang mga tao. Itinaas tayo ng Diyos. Because He gave Himself to us para sambahin siya. Tuwing sumasamba ka sa Diyos, tumataas ka. Habang nagpapakumbaba ka at sinasamba mo siya, tumataas ka. Why? Kasi ang sinasamba mo'y napakataas. Church, umanda ka. Maraming wala sa ayos, ang aayusin ni Lord sa katawan mo. Maraming wala sa ayos sa buhay mo ang aayusin ni Lord kapag nagpasya kang luwalhatiin siya. There will be decisions that will happen today. At kung ikaw yon, decide now to give glory to God. Your affection is not your identity. You are God's child at mahal ka ng Diyos at nilalang ka para luwalhatiin siya. Hindi totoo na hindi ka makakalaya sa bisyo. Deception yan ang kaaway. Lahat ng stronghold, lahat ng kasalanan ng sobrang kapit is just because you did not give glory to God. Decide now. Decide that you will give glory to God. That you will acknowledge Him as the Most High God. Are you ready? Let every cell of your body glorify God today. Let every breath that is breath praise the Lord.
once again. You are worthy. Alam ko nung kayo sumamba, wala naman kayong hinihingi eh. Gusto lang niyong purihin at sambahin ng Diyos. Pero alam niyo may nangyari. Some of you here, and even sa live stream, meron kang nararamdaman, pero dahil niluluwalhati na ng katawan mo ang Diyos, kahit ang iyong cells, ang tissues, ang muscles, ang bones, ang organs mo, ay sumasamba sa Diyos, inaayos ng Diyos ang mga wala sa ayos. Sapagkat ginagamit mo na ngayon ang templo ng Diyos sa purpose nito. And that is to give glory to God. Kaya humanda ka. There are healings na nagaganap. May kagalingang nagaganap. As you give glory to God. Kailangan ko lang sabihin, for a very long time, may mga dinadaing ka sa katawan. Para bagang inaagawan niya ng glory si Lord. Para bagang siyang makapangyarihan. Ngayon, sinasabi ko sa iyo, ano mang nararamdaman mo sa katawan, magbibigay ng luwalhati yan sa Diyos. For a very long time, nang intimidate ka. Sakit karamdaman, nanakot ka. Kahit ikaw cancer, rebellious cells, inuutosan kita ngayon. Ikaw ay sasamba sa Diyos. Magbibigay ka ng luwalhati sa Diyos. Ikaw kidney, ikaw puso, ikaw lungs, ikaw liver, prostate, mata, ulo, likod, joints, mga buto, mga muscles, lahat ng parte ng katawan na gustong agawan ng glory si Lord, may sasabihin ako sa iyo, magbibigay ka ng luwalhati ngayon.
Father God, let our whole being worship you. Let our whole being, our lives, our family, our career, our studies, our jobs, let our whole being worship you. By your grace. In Jesus' name we pray. Amen.